dahil sa duration ng ano yun, ng driver's license at saka yung sa akin, yung age ko, kailangan ko mag-medical. So 3 months before daw, papadala nila akong ng note na kailangan kong mag written test. So kailangan ko ipasa yung written test para makip ko na naman yung driver's license ko. Pero sabi sa akin, good for another 5 years na naman daw. Sabihin ko na lang din sa inyo, may balak akong good morning, good afternoon, good evening, boys and girls of YouTube. Ayan guys, so andito ako sa Canada ngayon guys, sa Hamilton. Kagagaling ko lang dito sa aking family doctor. Yeah guys, meron pa rin akong family doctor dito. Yung ano, ayan o. Ayan. Transport Ministry na form na kailangan kong gawin para makip ko pa yung driver's license ko sa sa aking AZ driver's license sa truck. I think every 5 years or pag yung bago ka tumungtong ng 40 years old, kailangan mo nang magpa-medical or yung yung parang ang tawag doon, physical check-up. So ito nga, napapirmahan ko na. Pagkatapos nito, isasubmit ko lang to doon sa Transportation Ministry, hoping for good. Parang merong hindi maganda yung mga nasulat ng doktor doon. Kasi nung pagdating ko doon, ang taas ng aking blood pressure. Ang pagkakakala ko kasi pag nung nasa bahay pa ako doon sa North Carolina, nag-check ako ng aking blood pressure. Okay naman, nasa mga 130s, 135. Pinakamataas na yung 135, pababa ng papuntang 128, mga ganon, yung systolic. Dating doon na nasa mga 150, parang nasa mga 140 yata. Sabi masyadong mataas, so parang in-adjust lang ng doktor kasi meron din naman akong report ng pinakita ko sa kanya na report ng aking doktor doon sa US na yun nga, okay yung aking pati yung aking blood sugar okay, pati yung aking medyo mataas pa nga yung nung huling nakipagkita ako doon sa doktor ko doon sa US, medyo mataas nga yung blood pressure ko noon. Pero nung sa bahay na ako, na wino-work ko na yung nag-exercise ako, yun nga, nag-water fasting, nagiging okay naman yung ko doon, yung tawag nito, yung aking blood pressure. So ginawa nitong doktor ko dito, nilagay niya na blood pressure okay at home, high pagdating dito sa doctor's office. Tawan-tawa kaming dalawa sabi niya. Baka na-stress ka lang kasi nag-drive kasi ako kahapon Sunday. Ngayon is Monday. Sunday nag-drive ako buong araw kahapon papunta dito, parating dito sa Canada. And yun nga, baka sabi niya baka na-stress ka lang sa pagda-drive mo kahapon, mahabang driving. Tapos yun nga, nakatulog na ako mga alas 11 na siguro ng gabi. Tapos gising ng alas 6. So medyo kulang-kulang pa nga yung tulog ko. So kaya siguro yun nga, in-adjust niya lang yung mga sinasabi niya dito sa report. So ako ko guys, tignan ko kung kailangan ko kasi i-submit to sa ministry dun sa drive test, sa mismong drive test sa office. Tapos di ko alam kung bukas yung opisina nila ngayon. Ano pa naman dito, pag Easter Monday, ino-observe nila yung holiday nila dito pag Easter Monday. Tignan ko lang. So pero pupunta pa rin ako doon, i-check ko kung meron. Ayan guys, nandito ako sa may Queenston Avenue or Queenston Street. Ayan parang may nagpa-practice o parang may nagtetest kung nakita niyo yung truck na yun. Ayan, so liliko lang ako dito sa may Kenora. Actually guys, Hamilton, Ontario pa rin to guys. So dito ako dati. Dito ko nakuha yung driver's license ko sa truck. Dito rin ako nag-test. Dito ako nag-test dati. Yan, so
sila. Baka bukas sila para sa test, pero awan ko lang. Kung bukas sila, maipapasa ko to. Yan natin. Bukas guys. Oh, ayan oh, may nagtetest dun oh. Alright. Okay, ako. Alright ako. Ang laki ng ang laki ng mga butas dito guys. Pag nag-snow kasi pag pag na scrape siya ng snowplow, yan nasisira yung mga kalsada dito guys. Yan guys, nagtetest yan oh. Yan, dyan ako dati nagtest. Diyan ka gagawa ng offset backing. Ngayon, offset backing to the left yung ginagawa niya. Bihira lang sila nagpapa-offset backing diyan ng pakaliwa or pakanan, I mean. I think yung yun, kung nakikita niyo yung mga orange diyan, orange post. Yeah, diyan ka papasok. So magba-backing ka doon sa so pa-offset pagilid. So parang kung sa coaching maliit, parang mag-ano ka. Parang yung style mo parang yung magpa-parking na yung parallel parking, pero ito papasok ka diyan sa sa limang sa limang post na yan. So imaginary line na papunta ka sa dock. Ayan. Kapag na-hit mo yung poste, so it means bumangga ka. So dyan pa lang pag isang pagkakamali mo dyan, bagsak ka na kaagad. Bibigyan ka yata ng 5 minutes. I think 5 minutes na magpo-pull up taka pabalik. Tapos 5 minutes sa tatlong try. Yan, bibigyan ka lang ng 5 minutes tapos tatlong tries. Pag lumampas ka na sa tatlo, doon ka magkakaltas na sila ng points sa'yo. Awan ko kung paano nila ginagawa yun. And pag nakaltasan ka, pagpapatuloy mo pa rin pero may kaltas ka na. Baka pag nagkamali ka pa ng isa doon sa labas, doon wala na, bagsak ka na. Awan ko lang kung anong sistema nila sa sa pag-grade dyan. So pero papasok muna ako dito sa office nila. Tignan ko kung open. Kung tatanggapin nila tong yung doctor's form ko. Alright. Yan guys, ganyan na ganyan talaga yung ginagawa namin dati guys. Napaka-skip dyan. Yan. Parang hindi ka talaga hindi mo talaga asahan na may dyan, may hindi ka magkakamali. Ang sikip eh. Ayun. Yan, nakailang pull up na yata yan. Yan, tingnan mo yung nag-exam sa kanya, nagtatanggal na ng grado, nagtatanggal na ng points. Yan, tapos get out and look, goal. Yeah, yung nag-exam ko sa akin dati guys, puti, na napaka-stricto. Yan, tumatakbo-takbo siya kasi tumatakbo din yung oras niya dyan eh. Ako lang, 5 minutes yata pagka kung di ako nagkakamali. Yeah. Yan palang patay, kaya rin ka mukhang ibabagsakin to. Pinaalis ako nung nag-exam guys. Ayaw nilang may nanonood. So tignan ko lang dito sa office kung meron kung may tao.
Or baka drive test lang yung ginagawa nila ngayon. Anyway guys, so tapos na ako dito. Ang bilis lang. Pagkakuha ko ng number eh, maya mga 2 minutes lang na tinawag na ako. Tapos agent doon, yun lang yung ginawa niya. Nilagay lang sa record na yun nga, nakapag-medical na ako. It went okay naman. Yun lang, one thing, mag-expire yung driver's license ko ng December 2027. Kaya isa sa mga ano nila dito, yung parang rules nila, kasi nakuha ko to October or somewhere November 2021. So after 6 years, after 6 years or 7 years ng driver's license, ako ko lang kung dahil sa aking age or sa duration na ng driver's license. I think every 6 years dahil sa duration ng ng driver's license, at saka yung sa akin yung age ko, kailangan ko mag-medical, and every 5 years, then 6 years or 7 years kailangan kong sa December 2027 mag-expire yung driver's license ko. So 3 months before daw, papadala nila akong ng note na kailangan kong mag written test. So kailangan ko ipasa yung written test para makip ko na naman yung driver's license ko. Pero sabi sa akin, good for another 5 years na naman daw. Siguro yung 5 years na sinabi niya, good for 5 years, yun yung sa medical. Yeah, yun yata. So good for another 5 years. So medical, magpapamedical na naman ako. So pero ang driver's license ko December 2027 mag-expire. Kung maipasa ko yung yung written test sa 2027, yun yung good for 5 years na ipapatuloy yung aking or makip ko yung aking driver's license. Yun nga. Kanina nakatayo ako dun kanina, nagvi-video. Tapos yun nga, nakita ako nung nagte-test. Ayaw nilang may nanonood din diyan sa malapit. Kasi baka siguro nakaka-tense yun sa nagte-test. Diyan din ako galing dati guys. Tense talaga pag dito sa itong sa kung saan sila nagbabaking. So guys, napaka-stricto ng nila dito ng road test nila dito sa Canada. Katulad nga nito, pag pa lang, kahit nga yung sa maliit na mga kotse, pag start mo pa lang ng or bago mo i-start yung kotse, tingin-tingin ka muna sa gilid. Tapos dito sa center mirror, din ka muna tumingin. Kasi pag hindi mo ginawa yun, I think bawas points or bagsak ka na kaagad. Ganun ka stricto dito guys. Yan guys, kung nakita nyo yung yung may truck na TTA. Yan. Hindi pa nga siya nakalapit dun sa Maicon, bumalik na siya kaagad. Na yun, magka-count na yun as isang pull up. 3 pull ups nga lang dyan guys. Hindi ko masisisi yung mga kasi ako dumaan din ako dyan sa pagiging baguhan. Hindi ko masisisi yung mga ganyan kasi minsan magkakamali ka lang sa kalagitnaan pala, magkakamali ka na tapos mag-adjust ka kaagad. Kaya siya siguro malayo pa lang, parang umulit na siyang mag-pull up. Bumabalik na siya. Ayan. Ay naku, bumalik na naman siya. Ayan, isang na naman yan, isang count na naman yan sa pull up. Yan, sana makuha niya yan. Patay. Huminto, tapos pull up ulit. Yan, bumabaluktot na yung trailer niya guys. Yan, dapat naka-steer na siya dyan. Yan, pag na-hit mo yung curve, yan, ibig sabihin yan, bumangga ka na sa gilid ng wall.
Ayan, pangatlong pull up na niya yata. Ano? Mukhang papunta na siya eh. Yan. Ayan o. Parang pangatlong pull up na niya yun. Ayan, parang diretso na yan. Patay, 4. Kasi sa Amerika guys, pagkakaalam ko, unlimited pull up sila dun eh. Baka siguro sa ibang states. Ayan. Yung matanda na yan, kasama ko kanina yan nanonood na pinaalis. Ako siguro, anak niya siguro yan o estudyante niya yung yung nagano dyan, yung nagro-road test. Ayan. Okay, usyoso lang tayo sandali muna dito. Tingnan natin kung ano nangyari. Usyoso muna. Mukhang binagsak siya guys. Kasi hindi niya natapos yung mukhang binagsak. Kasi hindi man lang niya naipasok talaga. Nagtapos siya na hindi niya naipasok. Ayun sayang. Pero mukhang bago na yung mga nila guys. So yung taga-test nila. Mukhang mabait namin yung taga-test. Oh my gosh. Kakalungkot yan guys. Naintindihan yung the way na pag-ikot mo or yung pag-maniobra mo sa tapos yung positioning mo sa gulong. Pag hindi mo naintindihan yun talaga yung parang, kasi ako nung una hindi ko talaga maintindihan. Kahit yung minsan yung pag steer ko ng manibela, minsan pabara-bara ako. Kasi minsan yung pag yung nasa school ako, hindi kasi iisang instructor yung nakakapag-handle sa akin. Pag napunta ako doon, iba-ibang instructor yung doon sa driving school ko. Which is yung driving school ko, nandyan lang sa unahan lang din. Malapit lang. Yung pagpasok ko, iba-ibang driving instructors yung mga nakakapag-handle sa akin. Tapos meron sila iba't iba yung mga nila, yung mga style nila at saka technique. So nagiging paiba-iba din yung yung naging technique ko, tapos yung style. Tapos yun nga, nami-mix up yung yung utak ko, na nakakalog na yung utak ko. Yun nga, bumagsak ako diyan. Yan, nakakalungkot yan guys. Parang nagkaroon din ako yata ng doon. Nagkaroon ako ng parang anxiety, saka para ako nade-depress nung bumagsak ako diyan. Kasi isipin mo, napakamahal nung schooling, tapos yung nung pag-retake mo mahal din kasi rerentahan mo rin yung truck nung school. So anyways guys, pabalik na ako dun sa ngayon sa hotel. And yun nga. So isa din, sabihin ko na lang din sa inyo, may balak akong bumalik sa sa tracking. Kasi kasi habang naghihintay ng aming papers doon sa US, may balak pa balak kong bumalik dito sa sa pagta-tracking guys. Kaya inasikaso ko tong aking driver's license, para may keep ko yung itong driver's license ko. So para hindi na ako uulit sa pagdadrive or sa written test at saka yung sa road test, yung parang babalik ka sa uno. Meron akong written test pero para lang yun, kasi wala kang magagawa doon. Written test yun na standard nila na kailangan mong mag-refresh. Ganun talaga guys, kahit active ka na driver, pagdating ng 7 years magre-retake ka. Dito yun sa Ontario. Awan ko lang sa ibang province ng Canada kung ano yung pamamaraan nila doon, kung renew lang ba. Dito after 6 years, 7 years, para sa akin kasi magsi 6 years na. Parang 6 years yata na magre-written test ulit
na ano, hindi mo na kailangan mag road test. Tapos iniisip ko baka mag-ano din ako, magra-write din ako ng test para sa bus. Yung ano, passenger bus, kasi iba sa kanila dito, di katulad dun sa Saskatchewan. Ang alam ko, Saskatchewan saka yung sa Manitoba at saka sa Alberta. Pag once na ipasa mo yung truck license, yung class 1 nila, yan kasama na yung ano dyan, kasama ng lahat dyan. Yung bus, puwera lang sa motor. So, pero dito, iba sa kanila, parang yun nga, pera-pera sa kanila dito guys. Parang may class 1 ka na. AZ yung tawag sa kanila dito. Yan, yung A, yun yung tawag dito, yun yung sa ano, yung sa truck nga, yung truck and trailer. May truck and trailer na dala. Tapos yung Z is yung yun yung sa air brake. So air brake endorsement, yeah, yung Z or Z, air brake endorsement. Tapos yung sa bus, ano yun, BZ or BZ. So pag napasa ko yung sa bus, so ABZ, yan. So tractor, trailer, at saka bus. Tapos air brake endorsement. So, kasama pala dito sa akin sa A yung D. Yung straight can na truck, yung hindi siya trailer, yung straight lang, yung mga 10 wheelers saka yung mga 6 wheelers na may air brake air brake endorsement na ano, yun yung D, yung DZ. Pwedeng kunin mo lang yun alone, yun lang madadrive mo. Hindi ka pwedeng mag-drive nung A, class A na ano, ng mga truck. Whereas dito sa ano, sa class A na truck, pwede ano, matic na yun na makakapag-drive ka ng class D, which is yung straight can na truck. So ayan guys, so marami na akong ano, medyo mahaba-haba na rin tong video to. Babalik na rin ako dun sa hotel, and yun nga, mag-gym muna ako dun sa hotel kasi wala namang masyadong ganap ngayong araw na to. Bukas meron pa akong isang appointment sa ano, dun sa bangko. So bukas is Tuesday. Sa Miyerkules agad balik agad kami ng mga bata sa North Carolina. Kasi yun lang naman yung ano ko dito, yung mga appointment ko dito. Importanteng appointment lang talaga. So ayun. So makikipag-meet up lang yung isang kaibigan ko mamaya na ano, si Bisaya din. So ayan guys. So hanggang dito na lang, and yun nga, salamat sa panonood. So yun guys, antabaya ano lang, hintay-hintay lang. Pretty sooner, awan ko lang, baka next year or late next year, baka mapapabalik na tayo sa ano, sa tracking guys, and more adventures na naman sa ano, tracking. Ano lang, hopefully in God's will. Yan, so ayan guys, so hanggang dito na lang, update na lang. Sa mga susunod na videos. So salamat sa mga nanonood, sa mga laging nanonood dyan. Yung nakikita ko dyan sa ano, sa aking stats, mas maraming hindi nakasubscribe na nanonood kaysa dun sa mga nakasubscribe. So subscribe din naman kayo guys, please. Kung ano, wala namang bayad. Alam ko mahal yung gasolina, pero walang bayad mag-subscribe guys. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Yun lang yung ipapakita ko dito guys, sa ano, yun sa aking driver's license na ano, update lang. Happy Easter pala sa ano, sa inyong lahat. Hindi na ako gumawa ng video kahapon nung papunta dito kasi paulit-ulit na lang. Pero ano ngayon, Easter Monday. Akala ko nga holiday dito yung Easter Monday. Yung iba holiday, walang pasok yung mga bata dito ngayon yung mga eskwelahan dito. Pero thank God na ano, salamat naman at na bukas yung Ministry of Transportation. Kundi bukas ko na maipapasa yung ano, yung papel na yun. So ayun, salamat sa mga nanonood, and
ulit pa ulit na lang din. And yeah, see you in my next videos. Peace.